Ang tanong, i-veto kaya ni Pangulong Junior yung sinasabi ng mga health professionals na alam niyo ho, Mr. President, yung MAIFIF na yan, yung AX na yan, kakaunti lang po actually, hindi naman kakaunti yung 20 billion, di ba? O 30 billion, pero mas maliit ang hinihingi nyo, dinoble-doble nila. Hindi ba kayo nagtataka dyan kung bakit? Anong palagay mo? I-veto kaya ito na Presidente? Well, if he is for transparency at siya ay nakikinig sa taong bayan, dapat i-veto niya. Dahil hindi lang naman isang grupo ang nagsasabi nito. Ako naman, Hindi ba? palagay ko hindi niya i-veto yan. Ay, ganun? Lalo na sa mga panahon ito. Hindi ba? May mga ugong-ugong sa lower house. Oo. Narinig mo yung ugong? Anong ugong? Parang ugong sa tenga mo. Oh. Ano nga daw yung ugong? May mga ugong-ugong, palilipasin nila itong Christmas season na ito. Opo, nagbibilang na po sila doon. Ha? Aba, may bilangan. I'm sure, alam na. Hindi naman siguro may kahatanggihan. Oo, nagbibilang at hindi ho naman din po maitatago na kapag po may mga galaw na nangyayari dyan at may sisingaw at may sisingaw. Di ba? Lalabas din at lalabas. Yes. Oo. Pero Pag wag naman nagkataon. sana. Parang mas delikado tayo doon. Sa maugong na yun. Oo. Ganon? Oo. Ganun Gusto ka mo rin? yon? Ha? Gusto mo yon siya? Aba, sa akin, Oo. sa akin, Wala naman tayong mapili, pero parang delikado tayo dun sa maugong na yun. Sige, so mamaya na po yung issue po na yan. Kasi mayroon pong report din ang Commission on Audit tungkol sa AX naman. Itong assistance for individuals in crisis situation ng DSWD. Mamaya po sa oras na 6:24 in the morning, hihimayin pa rin po natin to. Kasi girl, kahapon na pag-usapan natin yung AKAP. Ano po, na sinasabi po naman talaga dahil sa noong paman ho sinasabi, noong paman ho, wala yan sa plano, wala yan sa NEP, wala sa lahat yan. Wala po sa deliberasyon yan ng both houses. Biglang isiningit yung akap na yan, doon lang sa BICAM at yung nga po ang nangyari. Ang laki po ng questionabling disbursement, halos 1 bilyong piso. Ngayon, meron po naman din sa AX. Ang sinasabi po, may mga akap recipients na doble-doble po tumanggap din ng AX. At mamaya po, babasahin natin yung sinasabi ng COA na itong mga paayudang ito, sa halip talaga na makatulong sa mga kababayan natin, ito po ay nagsisilbi po ito na dole out na nagbubunga ng katamaran ng mga marami pong Pilipino sa kanayunan. Ano ibig sabihin? Kasi po, hindi na po naghahanap ng trabaho at umaasa na lang po sa mga ayudang ito. Masakit man pong sabihin kasi may doble-doble daw, girl. Ano sinasabi? Ang sinasabi po dito ng COA ay ang mga nakatanggap ng AX ay nakatanggap din ng AKAP. At yung record nila ang gulo. Oo. Opo. Yun na nga eh. Same with the AKAP. Sinasabi ng COA, wala silang maayos na listahan. Dito naman po, sa AX, ang sinasabi, magulo yung kanilang sistema. Kasama rin dito yung hindi paglathala sa bawat opisina ng DSWD kung sino na yung nabigyan nitong AX. Akala ko ba transparent tayo? At, Hindi kasi natanong natin ito before. Ang sinasabi sa atin ni spokesperson na lagi nating nakakausap dito, Irene Dumlao ng DSWD, inilalathala nila yan sa mga opisina. Hindi ba para nakikita at hindi nauulit? Kasi itong AKAP, supposedly, dapat isang beses lamang daw yan na tinatanggap. Hindi One ba? time. Hindi yan dapat nauulit. Pero Okay. hindi ganoon ang nangyayari on the ground. At yung nga po, yung AKAP po ay na-impluensyahan ng mga politiko, lalo na yung AX, dito po sa report ng COA. Tama. Pinanghimasukan po ng mga politiko ang disbursement ng pera. Okay, so yan po mga kapatid po ang ating pong tutunghayan mamaya sa ating pong paliwanagan. Kasi po, again mga kapatid, hindi ko mapagtanto, no? Itong mga isyong ito. Despite dito po sa klarong-klaro po na ito po mga kapatid ay ginagamit sa pamumulitika. Tuloy-tuloy pa rin po ito. Despite po sa protestation ng iba't ibang mga sektor, tuloy-tuloy pa rin po sila. Nangangahulugan po na wala silang pakialam.
Ang importante lang po ay ang kanilang sariling interest, pansariling interest. Diretsahan po sinasabi yan kahit na po magpapasko. At yan ang malungkot na katotohanan sa bayan na ito. Hindi pa rin po sila nagbabago. Despite itong napakalaking iskandalo ng korupsyon, ganun pa rin po ang karamihan sa kanila. Ganun pa rin po sila. Sukdo lang po talaga, mawalang galang lang po. Pasko, kaya medyo memenosa natin po yung mga salita na masakit na ating sasabihin. Oo. Opo. Lalambingan mo ng konti. Opo. Sukdulan pa rin po ang kakapal. Sukdulan ng kakapalan ng mukha. Nako, hindi ko nga sinabi yung mukha eh. Ay, Kakapal malambing na naman yung pagkakasabi ko. Sukdulan ng pagnanakaw. Sukdulan ang, di ba, ang paggamit sa pondo ng bayan na para bang pera nila. Okay. So mga kapatid, ito po na nagkaroon na po ng DPWH leaks. Aaron. Aba, yung paborito mong senador, Aaron. Ha? Parang Number walang 3. ligtas Parang walang ligtas sa mga senador. Lahat kasama. Oo nga, pero may top-notcher. Yeah, At 105 projects. Yung top-notcher po, kumbaga, pinakikilala ho nila bilang, alam nyo mga kapatid, sa totoo lang, ha? Sa totoo lang po, mamaya tunghayan natin yan. Kasi sa lahat ng ito, uulitin ko lang po, no? Sa lahat po ng mga balitang ito, doon tayo ho muna tumuhay sa usapin po ng walang illegal sa insertions. There's nothing illegal about insertions. Sa budget, ha? Opo, wala. Yung mag-insert ka na kung ano ng proyekto, walang illegal doon, per se. So, ang tumbok ho dito, mga kapatid, is that nag-insert ka at yung proyekto pinakialaman mo. At naging proponent ka kasi nag-identify ka ng kontratista at yung taga-DPWH kumubra para sa iyo at ibinigay sa iyo for your future plan o anumang gagamitan mo ng pera. Yun po ang question doon. So sabihin man pong itong senador dati o ngayon po top-notcher, pero walang illegal doon. Ang illegal dyan ay yung pinakialaman mo yung proyekto at kumita ka sa kickback doon sa proyekto. Ang tanong, merong insertion, paano mo maiuugnay yung mambabatas doon sa eskandalo ng korupsyon? Yung mga sinasabi po sa mga nagtestigo sa Senado, magandang halimbawa dito yung pangalan pong Try-Give Olivar. Yan mga kapatid, ano po ha? Ang kwento dito, again ni Yusek Roberto Bernardo. Kung babasahin po ninyo yung kanyang affidavit. Ang tanong dyan, Mr. President, bakit po saldi ko, diskaya, alright? Itong si Boss Henry, si Bryce, pero nasaan na yung Try-Give? Nasaan na yung Adrian? Nasaan na si Maynard? O diba? Kasi po ngayon sa may sinasabi ng mga files na nare-recover, ang akin lang worry dito kung ikaw may hawak nun, so ikaw ang may control kung anong informasyon ang ilalabas mo. Hindi ba? Paano kung ang mga na-recover mo ng mga files, may mga informasyon na mag-uugnay sa inyo?